Madalas nating isipin na ang mga formal na kontrata, utang at interes ay dinala lang dito ng mga kanluraning bangko, di ba? Pero teka lang, bago pa man magkaroon ng anumang bangko sa Pilipinas, may loon na tayong malalim, seryoso at napakapormal na sistema ng pananalapi. Sa pagtalaay nating ito, babaguhin natin ang tingin nyo sa ating kasaysayang pang-ekonomiya. Sino ba ang nagsabi na kailangan ng bangko para magkaroon ng utang at interes? Kung pamilyar kayo sa Laguna Copperplate inscription, malamang iniisip nyo na isa lang itong lumang artifact na nakadisplay sa museo. Pero sa totoo lang, isa itong sinaunang resibo, isang formal na dokumento ng pagpapatawad ng utang. Pinapatunayan nito na hindi natin kailangan ng banyagang institusyon para sa komplikadong batas ng komersyo. Ang nakakabilib dito, ang dokumentong ito ay nakapetsa pa noong taong 900. Uulitin ko, 900 CE. Nagbibigay ito ng konkretong patunay na mayroon na tayong mataas na antas ng ekonomiya, 600 taong bago pa man dumating si Magellan. Dito mismo, opisyal na kinansela ng isang pinuno ang utang ng isang taong nagngangalang Namuran. At magkano ang halaga ng utang na ito? 865 gramo ng ginto. Ang eksaktong datos na ito ay nagpapakita ng isang seryosong pamilihan, isang merkado kung saan ginto ang striktong pamantayan ng palitan. Kaya, paano nga ba talaga gumagalaw ang pera at kredito sa ating sinaunang sistema ng pautang? Simple lang, pero napaka-sopistikado ng ekonomiya ng ating mga ninuno. Dahil nakabatay ang pamumuhay natin noon sa agrikultura, ang matataas na interes ay hindi pa nga abuso, kundi isang natural at lohikal na refleksyon ng siklo ng pag-ani. Sa madaling salita, utang ang naging pangunahing makina na nagpatakbo sa ating lipunan. Kunin nating halimbawa ang konseptong tinatawag na palaba. Ito ay isang pautang na may 20% interes kada buwan. Medyo mataas, di ba? Pero isa itong malinaw at eksaktong kalkulasyon ng paglago ng utang na sumasabay mismo sa panganib at pamumuhunan sa agrikultura. Mayroon din tayong tinatawag na ganda, kung saan ang interes naman ay 100% na nagpapatong taon-taon. Ngayon, sa ganitong kabilis na paglaki ng utang, paano kung wala kang gintong pambayad? Gagamitin mo ang kaisa-isang magagamit mong garantiya, ang iyong sariling lakas paggawa. Dito papasok ang konsepto ng alipin bilang isang formal na estrukturang pinansyal. At pakiusap, kalimutan na natin ang mga dramatikong konseptong pang-aalipin na napapanood natin sa mga pelikula. Isa itong formal at legal na mekanismong pang-ekonomiya. Kailangan nating ihiwalay ito ng tuluyang sa kanluraning ideya ng pang-aalipin kung saan ang tao ay literal na ari-arian ng kanyang amo. Wala tayo niyan. Sa ating mga ninuno, ang pagiging alipin ay mahigpit na nakatali sa obligasyong magbayad ng utang sa pamamagitan ng paggawa. Trabaho ang kinukontrata mo, hindi ang iyong pagkatao. Ang isang magandang patunay dito ay ang mekanismong tinatawag na tinubos. Sa madaling salita, ang mga obligasyon sa utang ay kinakalak tulad ng anumang produkto sa merkado. Pwedeng bayaran ng isang mamumuhunan ang iyong utang at sa kanya ka na ngayon magtatrabaho para magbayad. Para itong kalakalan ng kontrata sa utang. Isa itong napakalinaw na patunay ng isang sopistikadong pamilihang pinansyal. At makikita natin ito sa iba't ibang antas. Halimbawa, ang aliping namamahay ay nagbabayad lamang ng porsyento ng kanilang ani para silang mga kasamaa sa bukid. Ang mga aliping sa gigilid naman, sila yung mga manggagawa na may tiyak at kontraktual na obligasyon sa nagpautang na kadalasang nakatira sa lupain nito. Kung titingnan natin ang galaw ng pera at trabaho, ang buong istruktura ng utang na ito ay lumikha ng isang napakaaktibong pamilihan ng lakas paggawa. Mayroong malinaw na pag-angat at pagbaba sa antas ng pamumuhay sa ating sinaunang ekonomiya. Hindi kahabang buhay na nakabaon. Suriin natin ang sistemang saya. Ipinapakita nito na ang pagmamana ng utang ay hindi buo o permanente. Ito ay hinati, kalkulado at legal na nakabalangkas base sa katayuan ng iyong mga magulang. Napaka-advance ng konseptong ito ng pananalapi para sa panahon nila. Isipin niyo ito, kung ikaw ay tinatawag na sagipad, ibig sabihin mayroon kang 3 malayang lolo't lola at isa lang ang may utang. Dahil dyan, 25% lamang ng iyong oras ang nakalaan para bayaran ang utang ng pamilya. Ang nalalabing 75% malaya mong magagamit para sa sarili mo upang kumita. At kung datos ang hanap nyo, heto ang eksaktong presyo ng trabaho. Ang isang tumataban-taban na may utang na 6 na piso, magtatrabaho lang ng 5 araw kada buwan para sa nagpautang.
Ang isang tumarampok na may 12 pisong utang, magtatrabaho ng 4 na araw kada linggo, walang labis, walang kulang, purong matematika ito. Kaya ang pinakamahalagang punto natin sa pagsusuring ito ay ito. Ang pagiging alipin noon ay hindi simbolo ng pagkaatrasado o kalupitan. Ito ay matibay na patunay ng ating formal na ekonomiya, mataas na kaalamang pinansyal at kaayusan ng kalakalan na mahigpit na nakaugat sa batas at kontrata. Nakakamangha, di ba? Kung paanong binabago ng mga simpleng datos na ito ang ating pananaw. Kung napagkamalaan nating simpleng alipin lang ang isang napakasopistikadong sistema ng pananalapi at paggawa, napapaisip tuloy ako, ano pa kayang yaman ng ating nakaraan ang hinihintay lang nating matuklasan at maitama? Kung nais ninyo ng mga seryoso at malalim na pagsusuri sa ekonomiya at kasaysayan na talagang hahamon sa inyong kaalaman, mag-subscribe na sa Batang Sikat. Ako ang inyong host at inaasahan kong makasama kayong muli sa susunod nating pagtuklas sa katotohanan.